Maayong buntag ug maayong adlaw sa tanan nga nagapaminaw karon, nagabukas sa inyong mga radyo, hinaot pa nga kamong tanan nga naa karon sa inyong panimalay og naga subaybay, nagasunod sa bulhaton, anaa kamo sa maayong kaintangan karon nga buntag. Og niini nga kahigayonan karon magatugyan kita diha sa Ginoo sa atong bulhaton pinaagi sa pangamuyo. Amahan ug Dios nga langit non, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magihatag kanamo nga makapadayon sa paghimo sa pagbasa pagpamalandong sa imong pulong ug panalangin ni o Dios ang tanan nga nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa ka panimalay, sa ilang mga radyo o sa tanan mga Facebook friends. Hinaot pa o Dios nga ang imong balaang pulong padayon nga magapagig-istorya sa matag usa, especially Ginoo sa matag kaanak kanimo nga naghigugma sa imong pulong o nagadawat niini. Bisan pa man sa tanan nga nagapaminaw karon o Dios, ikaw magapanglihok, magapanghikap sa mga kasing-kasing nga ang imong pulong makakitag luna diha sa kasing-kasing sa matag usa nagapaminaw karon. Gamita o Dios imong pulong makakita kinig luna diha sa among mga kasing-kasing. Kini among gitugyan uban ang pagpasalamat in Jesus name. Amen. Dalay ko ng Diyos nga iya kitang gitugutan sa tuon, makapadayon kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Og niini karon nga buntag magahisgot kita mahitungod sa ato nga mga kinaiyahan or mga practices sa ato nga pag-approach, pag-worship, pagsimba diha sa Ginoo. Let's try to check sa ato nga mga kasing-kasing kung ang ato nga mga practices diha sa iglesia o sa ato ang pagsimba, pag-worship diha sa Ginoo kini naka-uyon diha sa balaan nga kasulatan. Try to consider this question: emotion or emotionalism? Now, as we worship sa atong Ginoo, ato kanunay nga tan-awon kung kini na ayon diha sa iyang balaan kabubuton. Emotion or emotionalism? Brothers and sisters, we can have emotion without succumbing to emotionalism. Dili pwede nga ang usa ka tawo wala nining emotion, pero pwede ta makalikay being emotionalism. Now, emotions have a scriptural rule in the life of every believer or of the Christian. Sa matag Kristohanon adunay role nga ato nga makaplagan mahitungod sa atong Kristohanon nga pag kinabuhi. And when emotions become emotionalism, there is a grave danger. Adunay delikado nga maidulot once nga ang emotion mahimong emotionalism. Having an emotion is not necessarily emotionalism, and emotionalism is not necessarily emotion. Now, atong tan-awon pagmaayo, panahon kini mahitabo where people depend more on what they feel in their heart rather than on what they read in the Bible. I-violate ang Bible tungod kay feel kay niya. Na hinumdum mo na ito igala that the basis sa ato nga pagpangalagad sa pagsunod diha sa Ginoo dili ang atong feeling. Kay ang pag-alagad sa Ginoo dili pa feeling, dili pa bati-bati kini siya, kundili kun unsa ang atong nakaplagan na sabtan o nakatunan diha sa balaan nga kasulatan, where worship is characterized by unrestrained outbreaks of emotion. Now, usahay daghan nagapaguna-huna nga panahon nga uncontrollable na ang ilang mga pagbati. Diha pa nila ma-feel nga naga-worship sila sa Ginoo. But that is not necessarily ngayon ana ang magakahitabo. Now, adunay bantayan nato extremes. Now, at least duha ka mga extremes nga atong tan-awon dapat bantayan sa the way kita
buhat sa buluhaton diha sa ato nga mga kaiglesiyanan, extremes to avoid. Una, kining ginatawag emotionalism. Now, emotionalism, usually makita nato the way they worship, the way na nagabuhat diha sa mga practices diha sa iglesia, dili na makontrol ang ilang feeling, di makontrol ang emotions to the point nga magligid-ligid, no? Diha sa ilang mga kasimbahanan, rolling in the aisles, bursting out in unintelligible words, uttering words which is dili na masabtan o dili makabless sa mga tao nga nagapaminaw kanila mismo, disobeying the scriptural admonition for worship in a decent and orderly passion. Now, di lang kana, but also overlooks the warning of being emotionalism. In fact, kung imong tan-awon ang Bible higala, aduna siya'y ginasulti nga mga warnings or mga guidelines kung imong tan-awon higala concerning sa ato ang nga tama nga pag-approach diha sa Ginoo. Not to be an emotionalism klase nga pag-approach diha sa Ginoo. Unsa ingon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, ingon siya, let all things be done decently and in order. Adunay kahapsay o adunay tama nga mga practices diha sa iglesia, dili nagkawatak-watak, dili na mura na og ang simbahan wala na nahatagan og tama nga honor ang Ginoo diha sa kinabuhi, ha? Mura nagwalay buot. Now, iganumdum mo na ito igala ingon si Apostol Pablo, labi na dito sa mga Kristohanon sa Corinthians, let all things be done decently and in order. Now, ingon sa Proverbs chapter 28 verse 26, he that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Bantayanan higala ang ato nga mga kasing-kasing o it talks about our emotions. Pag mo extreme siya, maging emotionalism, dili ka na siya mao ang kasaligan. It's because ang atong heart is deceitful siya. Kung imong tan-awon ang pulong sa Ginoo, he that trusteth in his heart, in his own heart, is a fool. It means to say, kung nagadepend kita sa atong emotion, nagadepend kita sa atong feeling, sa atong pagsunod, pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, dili ka na siya mawang stable o dili ka na mawang makalipay sa Ginoo. But we need to base on the Word of God sa tanan nato nga mga effort nga exert for the glory of God. Ingon pa ang Jeremiah chapter 17 verse 9, a very, very common passage. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Karon malipayon ka, grabe kayo, nag-awas-awas ang imong emotion, mura kag di na makontrol, mura kag kalabaw nga di na pwede mahigtan, mabugto na bisan kadina pa. Now, brothers and sisters, dili ka na ingon ana. That is already an emotionalism. O dili ka na mao ang giingon sa Bible nga way nga nagahimo kita sa dapat. Number 2 is formalism. Kung mao ning bantayan na nato both extreme, it's either mahulog kita o pagiging emotionalism or mahimo pud kitang formalism. Now, of course, pipila ni ini atong hatag slide. Lack of emotion in worship and service. Sometimes, diha sa iglesia, diha sa mga church practices, murag nag-worship, mura na sad og patay. No? Lack of emotion in worship and services. Diha sa iglesia, where songs are sung and sermons preached with
little reaction by those engaged. Now, mahadlok mo utter words, even to say amen, makita ni mo higala nga walay reaction, walay effect ang word of God. Wala nakatandog usab diya sa kasing-kasing. That is formalism. Halos dili na lang mamilok. Mahadlok mo say amen diya sa iglesia. Og dili ato makita higala nga nasubraan pod, no? Lack of emotion in worship and service, where songs are sung and sermon preached with little reaction by those engaged. Naaman sa iglesia, naaman sa simbahan, present man, pero murag wala siya. Now, higala, asa pa, lack of heartfelt worship, which is contrary to what Jesus taught. Of course, ang Diyos, worthy siya, o takos siya, angayan siya, nga tagaan sa ato ang nga dulot sa kasing-kasing ng mga pagbati. Especially when we come to worship our God, atong hunahunaon higala nga dili tao ang atong giatubang, but it is God Himself, while hearing, listening His Word, while nag-study sa pulong sa Ginoo, not only nagmaminaw, kundi willing nga mo absorb, willing nga mo dawat sa mga pagtudlo diha sa balaang kasulatan. Worshipping which one's heart is far or removed from Him. Nag-worship na physically present but mentally absent. Usahay, while nag-worship, usahay, tungod kay grabe ka organize, wa pagani nakahuman ang service, wa na ning lugwa na diya sa simbahan. Usahay, wala na di natiwason ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay gadali. Now, higala basi mahulog o ginatawag na to nga nagsimba kita nga wala naka-glorify diha sa Ginoo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo dinhi sa Matthew chapter 15 verse 8. These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Kumusta igsoon? Kumusta higala? Kumusta mga suking tigpaminaw? Kumusta ikaw once nga nag-worship ikaw diha sa imong Ginoo? Ang imo bang kasing-kasing dalaban nimo while nga nag-worship ikaw sa Ginoo? Or basi ang imo lang physical nga bayan, imo lang lawas, pero imong pagbati, imong hunahuna, imong kasing-kasing wala diha sa pagsimba, wala diha sa pagdaig sa imong Ginoo. Now, hinumduman natin higala nga ang atong Diyos, when we worship Him, nakakita siya o particular siya and interested siya diha sa imong kasing-kasing, diha sa imong hunahuna. Therefore, ang challenge is we need to worship our God uban o kana bitang pagsimba nga nagagikan gyud sa ato nga mga tama nga pagtuon sa Bible, tama nga pag-aplikar gikan sa kinasing-kasing nga mga buhat. Now, ingon sa verse 37 in Matthew chapter 22, si Ginoong Hesus nagingon, Jesus saith unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Hinamdumon nato nga when we worship our God, siya ang ato giatubang. We are worshiping the God of heaven, the creator of all things. And He knows our hearts, He knows our minds. Nakakita siya sa atong kasing-kasing, nakakita siya sa atong ginahuna, o labaw nang mabasa niya the way kita nagahimo sa mga buhat. Walay butang matago. Despite pwede man makakanta ang usa ka tawo, pero iyang kasing-kasing wala diha. Pwede po siya makabasag Bible, even though iyang kasing-kasing wala diha sa gibasa. Now, hinumduman nato igala nga ang pag-serve sa Ginoo, ang pag-alagad sa Ginoo, usa kini ka serious matter nga dili nato pwede dulaan. We need to check ourselves kung ang ato bang pag-worship, pagsimba diha sa Ginoo, ang pagbuhat sa bunaton,
still tinuod bang naka-glorify diya sa imong Ginoo? Let's be honest og atong i-search atong kaugalingon, atong kinabuhi. Emotion or emotionalism? Either of these two, pwede siya mahimo nga problema o kung dili siya matunong diya sa kabubuton sa Ginoo. We should remember that emotion is necessary in our service to God. Ang emotion is necessary, kinanglanon siya. Una, there is to be an emotion, the emotion of love. Of course, ang Dios nag-require ka nato o nag-command ka nato to love Him with all our mind, heart, emotions, or anything sa tanan, tibuok kinabuhi, with all the totality, with all totality of our being. We need to love God. Now, ingon pa sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, continue to love each other deeply, because love covers a multitude of sins. Sa kanindot na passage, ingon pa sa verse 22 sa 1 Corinthians 16, if anyone doesn't love the Lord, let him be condemned. May our Lord come. So, ingon sa Apostol Pablo, i-emphasize ni Apostol Pablo how serious. If you want to serve God, gusto ka makaglorify sa Ginoo, we need to serve our God in love. Now, ikaduha nga butang, there is to be the emotion of hope. Ang paglaom nga tinuod, uban ang tama nga emotion. Ingon pa sa Romans chapter 12 verse 12, be joyful in hope, patient in trouble, and persistent in prayer. So, be joyful in hope. Unsa ba ang imong hope, higala? Is it mga material, mga butang ni kalibutan na, or your God, the coming of our Lord? Di lang ka na higala, but also there is to be the emotion of joy. So, emotion is necessary. Throughout the Bible, ato makita igala, nag-emphasize ka na sa Ginoo, especially para sa iyang mga katauhan, there is to be the emotion of joy. According to Philippians chapter 4 verse 4, si Apostle Pablo nagingon, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So usa kini siya ka pulong nga hangtod karon, naga-challenge ka nato. Sometimes nag-alagad kita sa Ginoo, murag tamlay na kaayo, murag dry na kaayo. Ang ato nga pag-adto simbahan for compliance, ang pagbuhat sa buloton sa Ginoo for compliance, ang pagkanta sa kalantahon sa Ginoo para lang makit-an nga naabli imong ngabil, ang imong lips, yet ang imong heart, ang imong huna-huna wala diha sa pagsimba sa Ginoo. Brothers and sisters, I just want to remind you nga sa tanan natong buhaton para sa Ginoo, all of us mudawat unya og resulta ni ana. Adunay reward, adunay paghukom sa ato nga mga pagbuhat niini. Therefore, we should be sincere and malipayon anaa ang tama gayon nga ato emotion. Di lang ka na, number 4, there is to be the emotion of sorrow. Bisan sa ato mga kagulaanan, no? Uban ni ana. Ingon pa sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of. But the sorrow of the world worketh death. No? Na ginatawag og worldly sorrow o na pagitawag og godly sorrow. Pero ang ingon ang pulong sa Ginoo, godly sorrow makahatag siya og tama nga direksyon sa ato nga pagkinabuhi, no? Example, nagkamali kita, we need to be sorrowful sa ato nga pagkakamali in order for us na mahimo kita
nga makarepent sa ato mga kapakyasan diya sa Ginoo. Sometimes gina-neglect kini sa mga mamatag usa, especially dili pag-acknowledge diha sa mga butang na nahimo. In fact, kung imong tan-aw ni Gala, grabe kini nga kaso kung imong tan-awon ang Corinthians. Na si Apostle Pablo nakahimo siya og pagpasakit to the point nga makapasakit sa kasing-kasing sa mga readers niya, isulatan niya, to rebuke niya og ni result kini og sa godly repentance or godly sorrow. Now, di lang kanay Gala, there is to be the emotion of hate, kasuko, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, kasuko apan ayaw pagpakasala. Gi-challenge kita sa Ginoo, dili man kita nga ang Kristiyano di na pwede masuko, no? Even si Jesus Christ nasuko man siya. Pero adunay guideline gihatag. Be angry but sin not. Bot pasabot na ay pagkasuko, tama nga pagkasuko. Ingon pa ang Proverbs chapter 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. So ato makita Gala nga adunay tama nga lugar ang pagkasuko. Kung nagakahadlok ka, naghigugma ka sa Ginoong tinuuray, you will hate evil or sinful thing. Imong kaligut-gutan, dili ka ganahan sa sala if you truly love and fear your God. Mao kana si higala atong timan-an. Og ang ikaunom, there is to be the emotion of fear according to Matthew chapter 10 verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Ang pagkahadlok, emotion gyapon siya. Pero naay pagkahadlok nga mali, naay pagkahadlok nga tama. Sometimes daghan kaayo sa mga katawhan nga dili makasimba para sa Ginoo, dili maka-follow sa pag-serve sa Ginoo, kinahadlok sa tao, nahadlok sa ginikanan, nahadlok sa silingan, nahadlok sa unsay isulti ni suanso, ni suansa, pero nakalimot siya nga ang tag-iya sa iyang kinabuhi mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao'y naghatag kaniya kinabuhi ug maupod ang pwede makaputol sa iyang kinabuhi, maupod ang pwede nga makahulog sa iya dito sa impyerno ug labaw sa tanan. Maora pod ang bugtong makaluwas kaniya, mao ang Dios. Instead nga mahadlok ka sa tao, mahadlok ka sa imong silingan, mahadlok ka sa mga tao unsay i-comment nila kanimo, unsa ang ilahang nga ikasulti basig dili sila approve nga mo-serve ka sa Ginoo. Friend, sultian ko ikaw, ingon si Jesus Christ in the book of Matthew, fear not them which kill the body. Ayaw kahadlok ni ato mga tao nga dili nga ang pwede man siguro makapatay sa imong lawas, but are not able to kill the soul. Ang mahimo lang sa tao is only niining physical nga bahin sa tong lawas, pero sa bahin sa tong kalagwa na sila mahimo ni ana. So of course ang mga tao pwede man sila maka-afflict sa tuwa, makapasakit og sulti, maka-afflict sa tong physical nga bahin, but remember, they will not be able to kill our soul. And kinsa ba ang pwede ra makahimo niya na ingon ang pulong Dios, but rather fear him, referring to God, fear God which is able to destroy both soul and body in hell. Kung nahadlok ka mosunod sa Ginoo tungod sa imuhang mga silingan, tungod sa mga tao nga nanghimantay sa imuha, hinumdumon nimo higala nga dili sila makaluwas kanimo, di pod sila mo imudupa sa imuha panahon nga i-judge ka sa Ginoo sa katapusan nga panahon, ug di pod sila makahilabot sa imong kalag. Ang Dios mo dapat kahadlukan, ang Dios mo dapat tahuron, ang Dios mo dapat sundon. It's because ang Dios siya ang makahatag kanato og
kaluwasan sa ato mga kalag ug siya pod ang pwede makapatay ka na to both physical and spiritual, but not man. So kung ang tama nga pagkahadlok nato is diha lang sa Ginoo. Instead, magkahadlok kita sa tao ug mapugnan kita sa atong pangalagad sa Ginoo because of that fear. There is always a proper place for emotion in the life of the Christian. Brothers and sisters, kumusta ka karon? Emotion or emotionalism? Kung nahulog ka sa extreme, sa pagiging emotionalism, that is dangerous. O wala ba pod ka nahulog sa pagiging formalism? Dinumero gyud ang paghimo nimo? No. Ang gusto sa Ginoo, mo-serve ka sa Ginoo according sa imong nahibaluan sa pulong niya. Emotion or emotionalism. May God continue to bless His word in our hearts.